Hi! I'm John. And I'm Alps. And welcome to Family Talk with Live Vlogs. In our previous video, we talked about core values and why it is important. Yes. So if you haven't watched it yet, pwede niyong balikan yung aming previous video. We have been married for 10 years and we are here to share our learnings, our experiences na baka may matutunan din kayo. So for this video, we'll be sharing about conflict and how to resolve conflict. Yes. And we'll start with defining ano ba ang conflict. So ano nga ba ang conflict? According kay Google, A serious disagreement or argument, typically a protracted one. Ibig sabihin, it's something that lasts for a long time or longer than expected or usual. So, ang conflict pala, mahal, kumbaga kung sisimplihan natin, it is something that causes na parang disagreements, Yes. arguments, sa Tagalog, mga pagtatalo, Hindi pagkakaunawaan. hindi pagkakaintindihan, yun Pala yun. Eh, para sa atin, dear, why do we need to resolve conflicts? Ano ba yung mga experiences natin? Sa experience natin, pag hindi natin nare-resolve yung conflict, hindi nagpapansinan. Yes, may pride. And ako, pag nagagalit ako sa kanya, minsan, hindi ko rin natitreat ng maayos yung mga kids namin. So, not good. And may tendency din na pag may conflict na hindi na-resolve, ibig sabihin pag hindi na-resolve, hindi na-ayos, pag nagkaroon ulit ng conflict, nababalikan yun. Yes, o yung parang naipon, di ba? Naipon hanggang sa sasabog. That's why it's very important to resolve conflict. So ano nga ba mahal ang causes ng conflict? Oo nga, meron tayong natutunan na dalawang possible causes of conflict according sa mga seminars na attendan namin. Una is because of differences. Yes. So pag sinabi natin differences, ito yung maybe yung pagpapalaki, expectations, yes. Background. Yung culture na Yeah. pinanggalingan. Ito ay mga bagay-bagay na hindi naman siya mali. Pero dahil may pagkakaiba lang talaga. And yung second, it's because there's a presence of sin. Meron talagang maling nagawa, meron talagang pagkakasala. And usually, ang cause nun talaga, may hurt talaga na nangyayari. Usually, nag-uumpisa naman talaga yan sa idea level. Oo. Especially pag differences, Oo. ideas lang muna yan. Yes. Nabasa natin kanina na yung conflict meron na talaga differences, arguments, ganyan. Arguments. So sometimes nasa idea level, pwede na tayo magparaya, no? Pwede iba, pwede mag-give in na lang. Yes. Like for example, ano yung ulam na kakainin natin sa gabi? Gusto ko chicken, siya. Gusto ko Pork, ganyan. pork adobo, ganyan. Ganon. So, differences lang. Idea level, pwede namang, sige, okay yung, ano sabi mo, chicken? Chicken, adobo. Okay na yun, chicken, no ba? Yun. So, may mga times sa simpleng bagay, maybe one person can, Give way. Or pwedeng, kunyari, sige, gawin na natin chicken pork adobo. Oo nga, pwede mag-meet Ganon. halfway pala. So, sometimes mga conflicts, simpleng bagay, pero hindi na kailangan pang palakihin. Idea level yan. Idea Pero level. sometimes, because of differences, and dahil sa may mga arguments, ganyan, it causes hurt. Meron ng emotions na na-involve, yun, nasaktan na. Nasaktan, merong feelings na na-offend, o kaya naka-offend. May mga nasabi na naka-offend na, tama. Dahil very strong sa idea na yun. Yes. Anong nangyari? Hindi nagkakasundo, nagka-clash. Nagka-clash. And nagkakaroon ng hurt. On the other hand, may mga conflicts rin na nangyayari dahil nagkaroon ng kasalanang nagawa. For example, meron ka talagang sinadya na sinaktan ng isang person or ako, meron ako sinabi sa kanya na hindi maganda. Yun talaga yung magkakos ng hurt. Naka-offend ako, na-offend siya. At yun ang kailangan i-resolve din. Or for example, sa kasalanan, hindi ako nagsabi ng totoo. Ayun din. Yeah. So, kung nakakos ng hurt because of disagreements or may sin na ginawa, we have learned a way on how to deal with conflict sa isang seminar na inattendan namin na ang tawag ay vertical marriage. So sa pag-deal with conflict, two things that we need to do. Yung first is to seek forgiveness. Yes. And to seek forgiveness, ang kailangan natin gawin first is to confess. Confess, meaning you admit that you have done something wrong and you are wrong. Wala nang patumpik-tumpik pa. It's saying, I am wrong. Yeah, Mali ako. No more excuses, no more justification, no more blaming. Inaamin talaga na mali talaga yung ginawa. Gusto ko yung sinabi mo, no more blaming. Yeah, it's really because of you, yourself.
The next step is to show sorrow. It's saying na, I am sorry. Nagawa ko to, I'm sorry. May remorse. May remorse. Pinapakita talaga sa emotional level na he's really Bakit ko to nagawa? sorry Parang or... ganun. Sorrowful siya kasi Sorrowful. nangyari to, nagawa ko to. And then yung third is repentance. It's like it's saying na I will not want to hurt you again. I don't want to do it again. Parang gusto mo magbago, di ba? Hindi mo naman sasaktan ng paulit-ulit. And the last part is the request. It's asking, will you forgive me? Four things in seeking forgiveness: confess, Confess, show sorrow, repentance. and request, will you Request. forgive me? So, for example, isa sa mga naging conflict namin before is on how to talk while someone is on the phone na nagbabasa. Ang background kasi niyan, I was on the phone, I was reading a news article, and then after nun, Lumapit ako sa kanya, expecting na he will talk with me kasi may gusto kong i-share sa kanya. So ako, nagsalita. while I was on the phone and I was reading, and I was just agreeing with sa kanya sinasabi. And then ako, I felt hurt kasi sabi ko sa kanya, bakit di ka nakikinig sa akin? Bakit hindi ka nakatingin sa mata ko? Not knowing na he was so engaged with what he was reading, na hindi ko naman tinanong kung pwede ko ba siya makausap or hindi. on my side, I felt it was unfair kasi noong time na yon, nauna naman talaga ako nagbabasa ng article. Tapos gusto ko siya, actually, personally, gusto ko lang talagang basahin at tapusin ka agad. Pero at that time, kinausap din ako ni Abs. So, siyempre, To be to engage. Pero hindi ako nakatingin sa kanya, hindi ako nagre-respond verbally. Ganun lang siya, sumasagot lang siya. So ako sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nakikinig? I feel hurt kasi hindi mo ako pinapakinggan, ayaw mo makipag-usap sa akin. Mga ganung accusations na. Tapos on my side, sa heart ko, na-feel ko, parang unfair naman nun. Kasi Busy ka. I was reading, siguro kung book yung binabasa ko nun, baka... Hindi talaga pinag-usap. Oo, di ba? Pero I was thinking na baka pwede namang hindi naman ganon kasi nauna naman talaga ako magbasa. So what happened was, nagkaroon kami ng clash ng aming mga preferences. Hindi talaga siya mali. Kumbaga on my side, I was not wrong in reading that article. On the other hand, hindi naman din mali na makipag-usap. Pero dahil nagkaroon kami ng conflict, we needed to talk about it. After na, ako na-hurt ako syempre as a woman, no? In touch talaga ako sa emotions ko. Hindi ko siya pinansin for a while. Tapos parang meron pa akong hurt sa kanya. Pero naisip namin, we need to talk about it kasi mauulit to. Yes. At saka hindi na maganda yung communication natin. We set a time, and then we shared ano yung mga nag-cause namin na hurt. Yes, para alam namin kung ano yung i-deal. Ako ang sinabi ko sa kanya, I feel hurt, so the I statements. I feel hurt when you did not talk to me. I felt na hindi mo ako pinapansin. I felt na hindi ako na-value. Kasi hindi ako nabigyan ng time. Ikaw naman? Though hindi ko naman intention talaga. Pero dahil yun yung na-feel ni Abs, ang ginawa ko, nag-sorry pa rin ako sa kanya. So sabi ko sa kanya, I'm sorry that I made you feel that way. It was not my intention. At the same time, sabi ko din, I will try to be better. And then I asked her, will you forgive me? Yes. Tapos on my side naman, sabi ko din sa kanya, I felt that it was unfair kasi at that time, yun nga, nauna akong magbasa bago niya ako pinansin. So parang pwedeng tapusin mo na or something. Yes. And then, ang sabi naman ni Abs, So ako rin, nag-sorry rin ako sa kanya. Sabi ko, I am wrong for judging you and for accusing you na hindi ka nakikinig sa akin. And I'm sorry for making you feel na unfair, na kinukuha ko agad yung time mo, may ginagawa pala siya. And I told him na I will try to be better. And then after that, I asked him, will you forgive me? So, yung important part na nag-resolve ng conflict, so na-learn namin is being able to learn ano nga ba yung pinanggagalingan ng bawat isa. Yes. And then from that, how can we be better? Kunwari, nakikita ko siya na may ginagawa, hindi lang sa phone. I will ask him na parang, dear, can I talk with you? Busy ka ba? Sasabihin niya parang, give me 5 minutes. So pag sinabi niya na yun, okay, sige, after 5 minutes, babalikan ko siya and then ready na rin ako na makipag-usap sa kanya. Yes. And on my part, when we talk, talagang nag-engage talaga ako sa kanya. So at least wala nang hurt-hurtan feelings. So that's the first part of resolving conflict, seeking forgiveness. Yes. The other part is granting forgiveness. Yes, which is another thing na challenging din.
Because sometimes it's hard to grant forgiveness pag alam mong hurt ka talaga, pag alam mong may nagawa sa'yo. But granting forgiveness kasi means you will not take the sin of that person against him anymore. Kumbaga pag sa utang, sabi mo, Kumbaga, pag sa utang, patawad na yun, no? Hindi na natin babalikan, hindi na natin sisingilin. Wala ka na sisingilin ulit. Forgiven na talaga. Mm. And sometimes, dear, it's hard because forgiveness doesn't mean forgetting. Kasi we remember. Yeah. We remember yung Hurts, past, we yeah. remember the hurts. But when you say, I forgive you, even if we remember yung past hurts natin, we don't take it against that person. Yes. Kumbaga, hindi na tayo gaganti. Wala nang gantihan. Mm. Surrender na kay Lord. So, yun yung importante doon, no? Paano ba tayo papatawad? We need to surrender it. Parang sabi mo, Mano, we need to surrender it to the Lord. Yes. So, for our next video, we'll talk about how to experience true forgiveness in the Lord. That's right. And paano yun nakatulong sa ating relationship. Yes, pag alam mong forgiven ka, you know how to forgive others also. Exciting yan. So guys, thank you so much for joining us today, and Yes. we'll see you in the our next video.